Hindi mo pa ako lubos na kilala ang Hilong. Kailan lamang tayo nagkita at nagkakilala? Baka nabibigla ka lamang. Hindi magkapagsisinungaling ang puso. Monica, mahal kita. At gusto kong ikaw ang makakasama ko habang buhay. Sigurado ka? Oo. At mapapatunayan ko ito kung tatanggapin mo ng alok ko. Inuulit ko. Will you marry me? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Siya nga pala, Monica. Malapit na ang graduation mo. Hindi magtatagal ay magtatrabaho ka na. Umaasa ako na tutulong ka sa akin para makapagpatuloy sa pag-aaral itong kapatid mo. Oo naman, Itay. Kahit hindi ninyo sabihin sa akin, yan ang gagawin ko. Dahil gusto ko, makaahon tayo sa hirap. Tama ka, anak. Kayo na mismo ang makapagpapatunay na mahirap ang maging mahirap. Oo nga po, Itay eh. Lait-laitin ng mayayaman ang mahirap ang buhay. Kaya nga mga anak, naranasan ko na ang lahat ng klaseng pang-uuyam at panglalait dahil lamang mahirap ang buhay ko. Bakit nga po ganun, Itay? Bakit napakadali para sa isang mayaman ang laitin ng isang mahirap? Pero ang mahirap, hindi niya kayang laitin ang mayaman. Bakit po ganun? Kasi nga, ang mga mayayaman may kaya sa buhay. Eh ano naman, kung may kaya sila sa buhay, dahil lamang sa, may kaya sila sa buhay ay may karapatan na itong manglait? Wala. Kaya lang, dahil marami siyang pera, marami rin itong kaibigan. At dahil doon, malakas ang kanyang loob na gawin ang kahit anong gustuhin niya. Dahil marami siyang pera at marami siyang kaibigan na gagawa ng kahit anong ipagawa niya. Ibig sabihin, pag marami na akong pera, magagawa ko rin ang kahit anong gustuhin ko? Oo naman, anak. Kaya kayong dalawa, magsikap kayo sa buhay para hindi na ninyo maranasan ang naranasan kong hirap sa buhay. Ganito na lamang ba tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Eto pa, palakad-lakad lang sa park, paupo-upo. Eh, anong gusto mong gawin natin? Hindi ba tayo pwedeng manood ng sine? Palabas na ngayon yung Endless Love. Diretsahin mo nga ako. Ano bang pinupunto mo? Ang ibig kong sabihin, manood naman tayo ng sine. Abay, magkasintahan tayo. Pero hindi pa natin nasusubukang pumasok sa sinihan para manood. Ayoko nga. At bakit? Magdobya naman tayo ah. Eh, kung malaman ng Itay ko, di pagagalitan pa ako. Bakit? Sasabihin mo ba? Hindi, syempre. Hindi naman pala eh. Hindi ko nga sasabihin. Pero may ibang makakakita sa atin. Di isumbong ako. Eh ano naman ang masama? Kung malaman ng Itay mo, sabihin mo na nobyo mo ang kasama mo. Naku, di lalo akong pinagalitan pag nalamang nakikipag-date na ako. Eh ano naman kasi ang masama? Binata naman ako, dalaga ka. Natural lang sa magnobya ang mag-date. Ayoko nga eh. Dahil una, nag-aaral pa ako. Pangalawa, ayaw pa ng Itay ko na makikipagnobyo kami ng ate ko habang hindi pa kami natatapos ng aming pag-aaral. Oh, Mami, saan kayo pupunta? Bibisitahin ko ang ate mo. Kabuanan na niya kasi. Manganganak na siya anumang araw. Eh, ano kayang itsura ng magiging pamangkin ko? Ay, gwapo, syempre. Dahil gwapo ang tatay niya eh. Mapalad si ate, no? Gwapo lang kasi ba yun?
may kaya pa sa buhay. Ganon ang gusto ko nga pangasawa mo. Maganda. Oh, Teka nga muna. Ano bang plano mo sa buhay? Nakapagtapos ka na ng pag-aaral at may matatag ka ng trabaho dito sa Amerika. Oh, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa manligaw? ayon sa mga salita ninyo yun meron na kayong standard para sa babaeng mapapangasawa ko. Isa lang naman ang requirements ko sa mapapangasawa mo. Kailangan maganda siya. Mami naman, paano kung nainlove ako sa hindi maganda? O kaya mahirap lamang ang buhay niya? Okay lang ang mahirap ang buhay niya. Basta maganda. Pasado na sa akin. Dahil sa status mo na ngayon sa buhay, alam kong kayang-kaya mo nang magkaroon ng maayos na pamilya. Huwag kang mag-alala, anak. At ako na ang bahala sa bagay na yan. There's only you in my life. The only thing that's right. Uy, ano yan? My first love. You're everything that I say. You're every step I make. Hoy! Kinakausap kita. Ano pa? Oh, Ano ba naman kayo, ate? Nanggugulat ka paano naman kasi? Kinakausap kita pero hindi ka sumasagot. Bakit? Nagsasalita ka ba? May sinasabi ka ba? Ano pa nga ba? Kanina pa kita kinakausap Sige ka ng pagkanta. Sorry ate ha. Di talaga kita narinig na nagsasalita Ano ba kasi yung sinasabi mo? Ang sabi ko, anong meron? Bakit tila ang saya-saya mo? At pakanta-kanta ka pa. Hindi ka naman dating kumakanta tapos ngayon, pakanta-kanta ka pa. At sa lahat ng kantang pwede mong kantahin, ay yung pang Endless Love. Ano naman kasi kung kakantahin ko ang Endless Love? Masama ba? Hindi masama. Nagtataka lang talaga ako. Hindi ka naman ganyan Ano bang meron? Wala. Masaya lang ako. Yun na nga. Hindi ka magiging masaya nang walang dahilan. Ano ka, timang? Di ate talaga, oo. Kung hindi bruhang sinasabi timang ang binabanggit. Expression ko lang yun. Ngayon, sagutin mo ko. Bakit ka masaya, ha? May inililihim ka sa akin, no? Ate, hindi ba best friends tayo, di ba? Oo. Bukod sa pagiging magkapatid tayo magiging mag-best friends pa tayo. Kung ano ate? Kung ipagtatapat mo sa akin ang inililihim mo. Alam kong may inililihim ka sa akin Bakit mo yan nasabi ate? Hoy, babae. Matanda ako sa iyo ng ilang taon. Mas marami na akong nakaing bigas kaysa sa iyo. Ngayon, tapatin mo ko. Bakit tila nag-iba ang mga kinikilos mo nitong mga nakarang araw? Ate, pag ba ipagtatapat ko sa iyo hindi mo ba ako isusumbong kay itay at inay? Oo, pangako. Kasi ate, sinagot ko na si Delphine. Ano? May nobyo na ako ate, at ang saya-saya. Ganito palang magka-boyfriend? Ang saya-saya ate! Natutuwa ako. Nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak natin. Ay, ako na ba'y natutuwa rin? Kahit paano, ay hindi tayo masyadong mahirapan sa buhay. Sa bagay, nangako naman sa atin si Monica. Natutulungan niya tayo sa pag-aaral kay Moira. Mapagmahal na kapatid si Moira. Nadiniwala ako, natuto pa rin niya ang pagako niya sa atin. Natutulungan tayo para makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Inay, itay? Oh anak, bakit naririto ka na? Hindi pa yata tapos ang programa Gusto ko lamang pong ibigay sa inyo itong diploma ko. Para sa inyo ito.
Dahil sa inyo, kaya ako nakatapos sa aking pag-aral. Anak, hindi lamang dahil sa amin ng inay mo, kundi dahil na rin sa sipag at tiyaga mong mag-aral. Abay, maraming mga kapwa mong mag-aaral, may kakayahan sa buhay ang mga magulang. Pero hindi nakakapagtapos dahil inuuna ang makipaglandian o kaya nagbubulakbol. Siya naman anak, kahit naman may pera kami ng itay mo, hindi mo ibinabayad ng matrikula mo. Kaya, tamad ka mag-aral, wala ring silbi ang perang yun. Samantalang ikaw inay, itay, nagpapasalamat kami dahil nagkaroon kami ng anak na tulad mo. Binigyang kabuluhan mo ang aming pagpapagal ng iyong itay. Nako, bago pa tayo mag-iyakan dito umuwi na tayo at pagsaluhan natin ang munting inihanda namin ng iyong inay sa iyong pagtatapos. Nagsabi sa akin ang anak mo kagabi, exams na naman daw nila at magbabayad na naman ng tuition fee. Nako, paano ba ito? Nasalanta ng bagyo ang itinanim ko. Wala akong mapagkukunan ng pambayad niya. Ha? Naririto na pala ang anak mo Nay, tay, mano po inay? Kawad ka nagpuubay kapal. Ano ba itong mga dala mo? Natanggap ko na po ang una kong sahod. Kaya ako namili ng kailangan natin dito sa bahay. Ay, dako. Ang anak ko talaga. Unang sahod pa lang sa halip na sarili niya gudahin. Kailangan pa dito sa bahay ang ginuda. Siyempre naman ho, bakit pa ako magtatrabaho kung hindi rin lang matutugunan ang pangangailangan dito sa bahay? Nagpapasalamat kami ng inay mo at hindi ka nakalimot. Kaya lang, hindi ka pa sana na namili Bakit ho? Kwan anak kasi mag-i-exams na naman ang kapatid mo at wala kaming maibibigay na pang matrikula niya. Salamat anak. Pinapatunayan mo na isa kang ulirang anak. Yan naman pala akala ko kung ano na yung problema. Huwag po kayong mag-alala, itay. Ako na pang bahalang magbigay sa kanyang tuition fee. Angelo, maghanda ka at uuwi na tayo sa Pilipinas. Kailan ho? Sa susunod na buwan. Mabuti pa na kahit pa paano magkikita-kita kami ng mga kamag-anak ko at kaibigan ko sa Pinas. Anak, gusto ko sa pagbabalik mo dito sa Amerika, may maipapakilala ka na sa amin na magiging manugang namin ng daddy mo. Ano ho? Ang ibig niyong sabihin uuwi lamang ako sa Pilipinas para maghanap ng mapapangasawa ko? Anak, nasa hustong gulang ka na. At kami naman ng daddy mo sa ayaw man namin o hindi, lilisanin namin ang mundong ito. Kaya gusto ko, bago namin lisanin ang mundong ito makita ko ang mapapangasawa mo. Bakit sa Pilipinas pa? Pwede naman akong maghanap ng mapapangasawa ko dito kahit paano. Dito sa Amerika. Yun na ga. Kahit dito sa Amerika, pwede kang maghanap, pero anong ginagawa mo? Hindi ka naman naghahanap pa. Gusto mo pa yatang ang babae ang maghanap sa'yo. Mami, ang pag-aasawa, dumarating kusa yan. Hindi pinipili. Hindi kailangan hanapin. Yung para sa akin, Mami, ang isang bagay, para sa akin, kahit hindi ko ito hahanapin, darating na kusa yan. Pagkatapos ng ilang taon, muli kong maaapakan ng aking lupain, ng aking bayan. Teka, yung sasakyan, nasa salubong sa atin. Tingnan mo, anak. Mami, si Auntie Suling yata. Di ba sila yun? Teka, oo nga. Ang auntie suling mo na ngayon. Halika na, hindi pa niya tayo nakikita. Tayo na ang lalapit sa kanila. Hindi pa rin pala nagbabagong tsura ni Auntie Suling, ha? Ganun pa rin sa dati.
kailangan niyang panatilihin ang kanyang aura dahil malapit na siyang susunod sa atin sa States. Kumusta ang biyahe ninyo, ate? Okay lang naman. Nakakapagod talaga ang magbiyahe. Teka, bakit ba ako ang kinasundo mo? Bakit hindi ang asawa mo? Ay nako, ewan ko ba sa lalaking yon? Ang dami-daming alibay. Ano naman kayang alibay yun? Hindi maiwan yung kabit niya? Kaya hindi ka masundo-sundo? Ha? Bakit? May kabit na naman ba ang asawa ko? Mayroon, ate. At hindi siya makapagkakaila dahil ilang beses ko na siyang nahuli. Ay nako, wag lamang siyang magpapahuli sa akin ng akto at talagang maghahalo ang balat sa tinalupaan. At sa palagay mo kaya, ate, magpapahuli yun? Ay nako. Iba na nga lang ang pag-uusapan natin para hindi tayo parehong mahokre dito. Siya nga pala. Kilala mo ba si Adele? Yung nakapangasawa ng Kano? Si Adeline na nakapangasawa ng Kano. Ay tingnan mo nga naman ano. Ang pangit-pangit. Pero Kano ang napangasawa niya. Hindi mo talaga alam ang takbo ng buhay, ano? Oo, ate. Dadalhin na rin ang asawa niyang Kano sa stage yun. Ay talaga? Oo, at magpapaparty. Magpapadispedida siya. At imbitado ako. Kaya kung gusto mo, sumama kayo ni Angelo sa akin. Ano? Sasama ako sa'yo pagod na pagod kami ng pamangkin mo Sa Macalaw pa lang naman yun nakapagpapahinga ka na nun. Ano? Sasama ka? Masaya doon, ate. Kaya sumama ka na. Matatawag mo bang party ito? Kung hindi spaghetti, pansit ang pagkain. Parang lamay. Ikaw naman, ate. Kahit ka lang pintasera ka. O sa Mandaron, lapit tayo. Baka may masarap na pagkain doon. Ay, Bob. Ay, ano ba yun? Sir. Ma'am. Norma, bakit? Patapos na kasi ang parte. At tapos na rin ang trabaho ko. Kung pwede sana magpapaalam na ho ako. Ito nga po, sinunod na ako ng anak ko Nandito ka pa pala. Akala ko nga umuwi ka na. Dahil pagluluto lang naman ng sinabi mong gagawin mo dito. Sana nga po, kaso kinausap ako na mga tumulong sa akin sa pagluluto na kung maaari daw ay wag mo ko silang iwan. So talaga, kahit kailan, hindi marunong humindi. Ito ba ang dalaga mo? Ay, opo. Siya nga pala. Ako na lamang ang magbabayad sa'yo ng serbisyo mo. Kaya kunin mo na lamang sa bahay bukas. Opo, sir. Sige po. Anak, tara na. Ang laki-laki ng bahay ito, inay. Kailan kaya ako makapagpapatayo ng ganitong kalaking bahay? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sino yung kausap mo kaninang babae? Siya si Norma. Magaling siyang magluto. Kaya iniimbita siya pag ganitong may malaking handaan. At sino naman yung kasama niyang magandang dalaga? Sabi niya, anak daw niya. Maganda. Parang si Titi Agbay. Maganda talaga ang anak ni Norma. Ano bang tinapos ng dalagang yun? Hindi ko alam na eksakto. Pero minsang nabanggit sa akin ni Norma nagtatrabaho daw siya sa isang dental clinic. Ibig mong sabihin dentista ang dalagang yun? Siguro. Pero hindi ko alam. Teka nga muna. Bakit ba tanong ka ng tanong tungkol sa anak ni Norma? Para kang interesado. Nagagandahan kasi ako sa kanya Ngayon, kung nagagandahan ka sa kanya, parang gusto ko na siya na ang mapapangasawa ng pamangkin mo. Ano? Mga anak, nakaluto na ako at nakahanda na ang lamesa. Kumain na kayo. Ano ho bang ulam, itay? Heto, tuyo at nilagang itlog. Bakit naman nilaga ninyo ang itlog? Bakit hindi na lamang ninyo nilutong sunny side up? Ano ka ba? Ang kumain nga lang ang gagawin mo Magre-reklamo ka pa? Nasaan mo ba kasi ang inay?
Kung sino ang nagluto, di hindi niya ilalaga tong itlog na to. Pagod ang nanay nyo. Kaya hindi ko na siya ginising. Ay, dako, ano ba yung pinagtatalunan ninyo bag-ama? Umbagang umbagay. Boses ninyo ang narinig ko. Ito kasing si Itay. Nilaga ba naman ang itlog? Alam niyang ayoko. Kainin mo na kasi. Itlog din yan. Mas maganda nga ang nilaga. Malayo ka sa kolesterol. Sige. Sa susunod, hindi na ilalaga ng itay mo, kundi sa decide up niya. Ano? Ako ang magluluto? Kaya ako ang magpapasya kung anong klaseng luto ang iluluto ko. Para namang maraming pagpipilian ng itlog. Nilaga lang naman at prito. Bakit ba kasi umaangal ka pa eh? Hindi naman ikaw ang nagluto. Kung ikaw sana ang naunang nagising at nagluto, pwede mong iluto ang kahit anong klaseng luto ng itlog. Mga anak, tama na yan. Walang kakwenta-kwentang bagay pinagtatalunan ninyo. Siya nga pala, Norma. Kamusta ang pagluluto mo doon sa parte? Marami ba kayong niluto? Oo. Ang dami-dami nilang handa. Kaya ginalingan ko para muli akong irerekomenda kahit papaano eh. Makakatulong ako sa iyo para sa anak nating nag-aaral. Ano? Meron kayong iririto sa akin, Mami? Oo anak. Sino ba yun? Kilala ko ho ba? Palagay ko, hindi mo siya kilala Kilala man ho kaya ako? Hindi rin. Kilala ho ba ninyo ang pamilya niya, Mami? Hindi ko direktang kakilala. Hindi naman pala Hindi pala namin kilalang isa't isa bakit nyo kami iririto sa isa't isa? Hindi pala ninyo personal na kakilala. Pero ayon kay Uncle Roding mo, mabuti raw ang kanyang pamilya. Kilala man pala ni Uncle Roding Hindi niyo personal na kilala. Di makipagkilala ka sa kanya kung gusto mo. Ano? Mami naman. Ang dami-daming babae sa Amerika na kakilala ko tapos iririto niyo ako sa babaeng hindi ko kilala. Nasasabi mo lamang yan, anak. Dahil hindi mo pa siya nakikita ng personal. Ang ganda niya. Ano bang pangalan niya? Hindi ko rin alam Ano ba, Mami? Ni pangalan, hindi naman alam. Tapos iririto niyo sa akin. Dahil gandang-ganda ako sa kanya, anak. Hindi ka magsisisi. Dahil lamang basta maganda siya. Sa inyong paningin. Iririto ninyo sa akin. Hindi niyo nga kilala Hindi niyo nga alam kung anong klaseng pamilya mayroon ng babaeng niririto niyo. Pwede ba? Tignan mo muna yung babaeng yun bago ka dumagdak dyan. Kahit naman maganda siya, Mami. Kung ayaw sa akin, ayoko rin sa kanya. May magagawa mo ba yung nagagandahan kayo sa kanya, ha, Mami? Siyempre, kilalanin mo muna siya. At kaya nga, puntahan mo siya sa bahay nila para makita mo siya. Nagrereklamo ka na hindi mo pa naman nakikita. Puntahan mo siya sa bahay nila. Ako pa talagang pupunta sa bahay niya. Wala ho akong oras, Mami. Sinabi mo na sa pamangkin ko na gusto mong si Monica ang mapapangasawa niya? Oo. Anong sabi niya? Umayaw Siyempre naman. Hindi nga sila magkakilala Natural lang na ganun ang magiging reaksyon ng anak mo. Umaayaw kahit hindi pa nakikita. Hindi pa nga kasi nakikita ng personal. Pero ewan lang natin kung makita ni Angelo si Monica. Ewan ko kung pakakawalan pa niya to. Yun na nga ang gusto kong mangyari. Ang makita niya. Kaso nga ayaw niyang puntahan. Ganito na lang ate. Ikaw na lang ang gumawa ng paraan para magkita silang dalawa. Paano? Ganito ang gawin natin. Kunwari, sabihin mo kay Angelo na iniimbitahan ko kayong kumain dito sa bahay ko. Paano naman si Monica? Imbitahan mo rin? Magkakilala ba kayo ng personal? Dalawa sila ng kanyang ina na iimbitahan ko. Paano kung hindi pumayag si Monica sa pag-imbita mo? Hindi nga rin niya kilala si Angelo Oo nga pala no. Baka ma-insulto pa yun. O baka iba ang maging dating sa kanya. Kung si Angelo nga medyo iniskamo sa ideya mo. Si Monica pa kaya? Kaya nga,
Mag-isip tayo ng mabuting gawin na hindi nila nahalatang iniririto natin sila sa isa't isa. Oh, kumusta na ang pag-aaral mo? Okay lang ate. Malaking bagay ang pagbabayad mo ng matrikula ko. Relax na ang utak ko pagdating ng exams na nakapambayad na ako on time. Hindi tulad doon na bukod sa pagre-review na ang ginagawa ko iniisip ko pa kung paano ako makakabayad ng matrikula. Tutulungan kita sa abot ng aking kakaya. Dahil sino pa nga ba ang magtutulungan kundi tayo na magkakapamilya? Ang sabihin mo ate, mapalad ako dahil ikaw ang naging ate ko. Dahil kung iba nga lang na kapatid ka, naku, ewan ko lang. Hindi naman lahat ng kapatid nagmamalasakitan. Naku, wag na nating pansinin pa ang ibang tao. Ang buhay na lamang natin ang isipin natin. Hindi pa tayo magkakasala. Di naman natin pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Kaya hindi tayo nagkakasala. Oh, tumpak ka dyan, kapatid. Naistorbo na kita sa pagre-review mo. O sige, mauna na ako sa kwarto natin para makapag-review ko na. Ano nga kaya ang maganda nating gawin para makapagkilala ang dalawa nang hindi sila pareho nagmumukhang chip? Paano yan? Alam na ni Angelo na iniririto ko siya. Ayaw yun, nasasama sa akin. Kaya nga, hindi natin ipapahalata sa kanilang pareho ang plano natin. Paano sila magkakakilala kung hindi natin ipapaalam sa kanilang dalawa? Ganito, may naisip ako dahil jahe nga kay Monica kung sasabihin natin sa kanya na may ipapakilala tayo sa kanya. Baka masamain niya. Alam mo naman, babae yon. At hindi lang babae, napakaganda pang babae. Pareho nating hindi pa natin gaano kilala si Monica. Hindi natin alam kung paano niya tatanggapin ang pagre-reto mo sa kanyang anak. Kaya para mas safe ang isa't isa, huwag nating ipahalata sa kanilang dalawa. Sa bagay, tama ka dyan. May iba, okay lang sa kanila. Hindi sila nag-iisip ng kahit ano. May iba ring hindi okay. Kaya mag-isip tayo ng magandang paraan. Teka, may naisip na kang paraan na tsak na magkakakilala ang dalawa nang hindi nila iniisip na inirereto na pala natin sila sa isa't isa. Talaga? Ano? Makinig ka. At sasabihin ko sa'yo kung ano ang naisipan kong paraan para mapapunta natin si Monica dito sa bahay nang hindi niya nararamdaman. Oh, Monica, Moira, pareho kayo nagpasok ng ate mo. Tulungan niyo nga ako sa paglalaban ng mga damit natin. Medyo masakit na ang likod ko. Huwag na po kayong maglaba, inay. Kami na lamang ni Moira ang maglaba. Ano? Bagong manicure ako, no? Paglalabay niyo ko. At sino ang maglalaban ng damit mo? Ako? Naku, ipagtatapon ko nga ang mga yan. O sige na, kunin mo na ang lahat ng marumi nating damit at pagtutulungan nating labhan. Sige na nga. Kakasuya. Bagong manicure pa man din ako. Teka nga muna, nagpapamanicure ka na rin. Wala ka bang trabaho? Nagpapamanicure ka, ha? May kunting natira doon sa binigay mong pang tuition fee ko. Yun ang pinag-manicure ko. Ayon. At di pa, manicure ka na ngayon. Kung yan bang pinag-manicure mo inipon mo. Di may madudukot ka pa kung bigla kang nangailangan. Norma! Norma! Teka, may tao. Ay, Ako, Norma. Mabuti naman at nadatnan kita dito. hali ka. Pasok ka sa aming munting dampa. Salamat. Alin na kayo't maglaban na tayo, oy Moira. Oh, baga adak, may bisita tayo. Magbigay galag kayo. Ay, magandang umaga po, tita. Ay, uncle pala. Magandang umaga rin sa inyo. Uncle, maiwan muna namin kayo at maglalaba kami ng damit namin. Bakit wala ka bang pasok sa trabaho mo ngayon? Wala po, day off ko po ngayon. Sige po. Halika na, muna. Teka. Sandali lamang at ipagkahadalaman kita ng merienda. Huwag natin. Hindi naman ako magtatagal eh. May gusto lang sana akong tanungin kung pwede. Ano? Ano yun?
ate. Salamat ha. Ikaw palang nagbigay ng pang tuition fee ko. Ikaw talaga ang heroine ko. Bona, heroine ka dyan. Parang wala mo ako nagbigay eh. Ang ibig kong sabihin, ito lang naman yung una mong pagbibigay sa akin. Alam ko, marami ka pang ibibigay sa akin. Ano? Kasi ate, ang totoo niyan eh, may kailangan akong bilhin eh. Hindi na naman maibigay sa akin ni na itay at inay. Ano naman yan? May project kami sa school at kailangang mabili ko dahil nakasalalay dun ang grades namin sa midterm. Oh, sige. Bibigyan kita. Pero, mag-aral kang mabuti, ha? Oo naman ate. Uy, ang bait-bait talaga ng ate ko. Heroine kita talaga ate. You're my hero. Che. Dalian na natin para madali tayong matapos. May sasabihin daw po kayo sa akin, Uncle? Kon kasi, mag-birthday na kasi yung anak ko na nasa Amerika. Naisipan kong surpresahin siya. Naisipan ninyong surprisahin ang anak ninyo. May kinalaman ho ba ako? Oo, iha. Malaki ang maitutulong mo. Sa paanong paraan po? Kon kasi iha. Magkasing katawan kayo ng anak ko. Kaya naisip kong ikaw ang magsusukat ng gown na ibibigay ko sa kanya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O ano, pumayag ba si Monica? Oo, kaya siguraduhin mo na maisasama mo si Angelo dito sa bahay. Dahil pagkakataon na nila to. Ay darating kami sa eksaktong oras na sasabihin mo. Mabuti. Siya nga pala. Paano nga pala yung damit na binili mo kung saan sasabihin nating para sa anak ko? Ay di itabi lang natin. At pag nagkatuluyan sila, ay di ibibigay din natin sa kanya. Talagang nakursunadahan mong maging manugang si Monica, ano? Kahit ano, gagawin mo para lamang siya ang mapangasawa ni Angelo. Iba kasi ang ganda niya eh. Malatiti ang bayani. Ano kayang klaseng gown ang ipapasukat sa'yo ni Uncle Ruding? Gown nga di gown. Ang ibig kong sabihin ay kung maganda ba ang gown na yun. Siyempre naman, surprise gift nga sa anak niya bakit hindi na lamang siya bumili dun sa Amerika? Ay, tangi. Hindi pa nga nakakarating si Uncle sa Amerika. Papunta pa lang siya. Ano? Ba't nauna ang anak kaysa sa magulang? Ay, nako, bakit bang dami-dami mong tanong? Pakilan ba natin? O sige, maghanda ka na ng susutin mo dahil sasamahan mo ako. Ano ba naman yung suit mo? Wala ka na bang ibang damit maliban sa suit mo ngayon? Ano bang gusto niyong isuot ko, Mami? Tuksedo? Napakainit ang panahon eh. Pagsusutin niyo ko ng mainit. Magpulo ka naman. O kaya long sleeves. Bakit? Ano bang masama dito sa suit ko, ha, Mami? Ay, naka-t-shirt ka lang. At naka-short pants. Ano naman kung naka-t-shirt lang ako? Naka-short pants. Uncle din naman ang pupunta natin, ha? Oo nga, pero malay mo. Maiba palang tao na naruroon. Di nakakahiyang suit mo. Buti na lang sana kung hindi nila alam na galing ka sa Amerika Gano'n ba yun, Mami? Basta, nakarating ng Stacy, mababago na rin ng pananamit. Tulad yan, pagsusutin niyo ako ng long sleeves Ang init-init ng panahon. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hello? Nasaan na kayo ng anak mo? Nasa daan na kami. Si Monica, nariyan na ba? Oo, malamang ay nasa daan na rin yun. Nagpahanda ka ba ng pagkain? Oo naman, para may pagsasaluhan tayong lahat dito. At nang medyo matagal-tagal ang panahon na makakapagpintuhan ng dalawa. Sino ba yung kausap niyo, Mami? Ang Uncle Ruding mo. Sige. Mamaya na tayo mag-usap ha. Bye. Siya nga pala. Pagkatapos ng kainan, umalis na tayo, Cardan. Ano? Anak naman.
Bira ka na ngang makadaupang palad ng Uncle Rudy mo magmamadali ka pa. Hindi lang naman si Uncle Roding ang kamag-anak natin dito eh. Hindi pa nga kami nagkikita ni Daddy. Ay, isa pa ang ama mong yun. Hindi man lang pumirmi ng bahay. Dumating na tayo lahat-lahat, pero hindi pa tayo nagkikita-kita. Paano? Pagdating ng bahay, itulog na tayo. At ang aga-agang umalis. Ay, naku. Hayaan nyo na lang si Daddy, Mami. Anong hayaan? Makikita ng daddy ba? Mahuli ko lamang sila ng kulasisi niya. Nako, mata lamang ng babaeng yun ang walang latay. Ito na ba ang bahay ni Uncle Rudy? Oo. Wow, ang laki-laki. Ah, may aso pala dito. Oo, pero lahat naman ng aso nila ay nakakulong. Teka, mag-doorbell na tayo. Oh, Monica! Narayan na pala kayo. Sandali lamang at bubuksan ko ang gate. Opo, Uncle. Oh, kanina pa ba kayo? Pumasok kayo. Salamat po. Kararating lang po namin eh. Kayo ba ang inihatid ng tricycle dito? Opo. Siya nga po pala. Moira, si Uncle Ruding. Uncle Ruding, si Myra po, kapatid ko. Ikinagagala ko po kayong makilala, Uncle Ruding. Ay, salamat naman at nakarating na tayo. Kanina pa ako nagugutom, Mami. Magbihib ka nga. As a gentleman. Mami naman. Nagbibihib naman ako sa gilagalaw ko eh. Na para bang nasa harap ko ng boss ko o ng ibang tao. Pero kayo lang itong kaharap ko eh. Magbibihib pa ba ako? As a gentleman? Ano ba kayo, Mami? Ay, ang sa akin lamang, ay nagpapaalala lamang ako sa'yo. Ay, lalo na naka-t-shirt ka lang. Mami. Na para ka lang nanggaling sa bukid. T-shirt nga lang po ang suit ko pero may tatak ito. Tignan nyo, original yan. Ay, nako. Sige na. Bumaba na tayo at nang makakain na tayo. Wow, ang ganda-ganda mo naman, Monica. Talaga po? Bagay po ba sa akin? Oo, saktong-sakto sa'yo ah. Sandali lamang at may kumakatok. Sandali lang iha Opo. Good afternoon po, Uncle. Naku, good afternoon naman, pamangkin. Tama-tama ang dating niyo at parating na rin ang pagkain. Kanina pa hangaw ako nagugutom eh. Alam mo, mga paborito mong pagkain ng in-order ko. Kaya alam ko, makakakain ka ng marami. Uncle, tapos na po ba? Hubarin ko na po ba ito? Wow, napakaganda naman ng babae ito. Naku, may bisita pala kayo. Sorry po. Ate, Angelo, sandali lamang ha. Ay nako, bagay na bagay talaga sa'yo ang gown na yan ha. Oo nga po eh. Kaso hindi sa akin naman po. Kung gusto mo, ibibigay ko na yan sa'yo. Oh, hindi po ba? Surprise gift po ninyo ito para sa inyong anak? Oo, pero pwede pa naman akong bumili para sa anak ko eh. Wag na ho. Nakakaya naman po eh. Para po sa anak ninyo ito. Hindi ko po kukunin. Mami, sino mo ba yung babaeng nakagawan? Si Monica yun, anak. Oh, Monica palang pangalan. Napakagandang pangalan. Anak, pangalan lamang ba ang maganda? Singganda ng kanyang gawa ng kanyang itsura. Kung ganyan lang sana, kagandang babaeng iririto ninyo sa akin. Kahit ngayon, pakakasalan ko na, Mami. Ano? Oo, Mami. Hindi ko nagbibiro, ha? Aman din lamang na gusto ninyo akong mag-asawa. At may plano pa kayong irito sa akin. Huwag lang, Mami. Dahil sa ayos ang gusto ninyo, hindi ang babaeng yan pakakasalan ko, ha? Siya ang gusto kong makasama habang buhay. May isa ka pa palang dapat isukat pero mamaya na lamang. Kumain muna tayo. Naku, wag na po. Busog pa naman ako eh dahil nagmerienda muna kami ng kapatid ko bago ako pumunta dito. Oo, pero kanina pa yun. Lumipas na ang panahon. Tignan mo ang oras oh. Mag-aalas 2 na ng tanghali. Kaya kumain muna kayo ng kapatid mo.
kasabay kami bago kayo umuwi sa inyo. Napakaganda namang dalaga ito. Parang may kahawig na artista. Si auntie naman, pinapalambot niya ang tuhod ko. Ito po naman ang sinasabi ko, Iha. Siya nga pala, makisabay ka na sa amin. Hindi ba, Rudeng? Makikisabay na sa atin si Monica sa pagkain. Niyayaya ko nga po sila ng kapatid niya At masama raw tanggihan ng grasya, kaya halina kayo, makisabay na kayo sa tanghalian. Ay oo, dito kakain si Monica. Aling Maring, paghihanda na po ang lamesa. Kakain na ho kami. Kumain ka ng kumain, Monica. Huwag kang mahiya. Ito pa masarap yan. Naku naman, auntie. Nilagyan pa ninyo ang plato ko ng pagkain. Oo, para mananatili kang malusog at maganda ang pangangatawan. Salamat na lamang po. Pero medyo nagda-diet po ako eh. Ilang taon ka na ba, Monica? 22 po. Nako, magkasing edad pala kayo ng anak ko. Bagay na bagay kayong dalawa. Ho? Oo, at gusto ko, ikaw ang maging asawa ng anak ko. Ano ho? Sige po, auntie. Alis na po kami ng kapatid ko. Sana hindi ito yung unang huli nating pagkikita at pag-uusap. Oo naman. Pwede ba akong dumalo sa bahay niyo? Bukas ang aming bahay sa kahit sino. Huwag lang bastos. Sinisiguro ko sa'yo. Hindi ako bastos. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. At nagpapuunan ka na bisitahin kita sa iyong tahanan. Anak, bihis na bihis ka. Alis ka ba? Papunta ako sa bahay ni na Uncle Ruding. Pupunta ka sa bahay ng Uncle Ruding mo? Anong gagawin mo doon? Magpapasama lamang ako sa kanila papunta sa bahay ni na Monica. Anak, nagustuhan mo pala si Monica. Mami, gusto ko makasal na kami bago tayo bumalik sa Amerika. Teka muna. Dahan-dahan naman, anak. Hindi ka pa nga nakapanliligaw Kasal na kaagad? Ano ba sanang hinihintay? Dati, atat na atat kayong mag-asawa na ako. Ito na yung mami, yung panahon. At ang gusto ko, si Monica, gusto ko siyang pakasalan sa simbahan kapag nagustuhan niya ako. Ay, teka lang. May kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang. Dito ho ba yung bahay ni Miss Monica Sandoval? Ay, dito ka. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? At sino ka? Dadalawin ko lang sana ang anak ninyo. Walang sakit ang anak ko para dalawin mo. Teka nga muna. Ang anak ko ba mismo ang napapunta sa'yo dito? Hindi ho tinanong ko lang po kasi kay Uncle Ruding ang address ninyo. Kaya ko po nalaman. Uncle Rudeng? Sinong Uncle Rudeng ang tinutukoy mo? Si Uncle Ruding ho. Kalapit barangay ninyo lamang po siya. Yun pong may palaisdaan. Ay alam ko na. Oo, kilala ko na. Ay, kilala ko siya. At madalas na nagre-recommend sa akin ng trabaho. Ay, teka. Paano mo ba nakilala si Sir Rudeng? Uncle ko siya. Kapatid ng mami ko. Ganun ba? Ay, teka lang. Tatawagin ko ang anak ko. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Sigurado ka ba na mabait yung nobyo mo? Oo naman, ate. Gustong-gusto nga niyang pumunta dito para daw makilala na kayo. Kaya lang, pinipigilan ko lang dahil baka magalit si Naitay-inay. Ay, body ka, anak. Bakit po, inay? Ay, may bisita ka.
May bisita ko? Sino po? Gayon ulit lang siya nakita eh. Ang mabuti pa, lumabas ka na para makita mo at makausap. Magandang gabi sa'yo, Monica. Ikaw? Ano? Kamusta ka na? Mabuti naman. Siya nga pala, maupo ka. Salamat. Ang ganda pala ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang mawiwili yata ako sa pagpunta dito. Ang masarap ng simoy ng hangin ang pinagmamalaki naming taga-baryo kasi wala ito sa syudad. Sinabi mo pa. Naglalaki na kasi mga gusali sa syudad kaya wala lang madadaanan ng hangin. May magagalit ba kung dadalawin kita dito sa inyo habang naririto pa ako sa Pilipinas? Ano? Habang naririto ka kamo sa Pilipinas? Bakit? Saan ka ba nakatira? Oo nga pala. Sandali lamang kasi ako dito sa Pinas eh. At kung sana nakilala kita kaagad bago ako umuwi dito sa Pilipinas, baka hindi lamang 2 weeks ang kinuha kong bakasyon ko. Ganun ba? Marami pa namang araw eh. Oo, kaso malayo ako sa'yo. At sa ganda mong yan, maraming mga kalalakihan ang nagkakandara pa sa'yo na manligaw. Hindi naman. Ikaw naman eh. Hindi, totoo yung sinasabi ko. Napakaganda mo, Monica. Ano? Wala si Angelo dyan. Wala nga ate, kulit mo naman eh. Ang sabi kasi sa akin pupunta dyan sa inyo. Ano bang oras umalis dyan? Baka nasa daan pa yon. Kanina pang mag-aalas 6 ng gabi eh. Ano? Mag-alas 10 na. Dapat sana naririto na yon. Saan kaya pumunta ang batang nila? Nakapurma siya eh. Akala ko nga dadalo ng parte dahil bihis na bihis siya. Bihis na bihis pala eh. Hindi dito ang pupuntahan doon. Teka. Bihis na bihis, kamo? Oo, napakagana ng suot. Kaya nga naisip ko nung una na may parte na dadaluhan. Pero ang sabi dyan sa inyo pupunta. Kaya naisip ko na baka pinakinggan niya ang sinabi ko noon na magbihis ng maganda. Ate, hindi kaya nanliligaw na ang anak mo? Ha? Nanliligaw ng anak mo, ate. At parang alam ko na kung sino ang nililigawan niya. Sino? Si Monica. Ha? Ano? Maraming magandang dalaga sa Amerika pero iba talagang ganda mo, Monica. Ito naman. Binobola mo na ako niyan eh. Totoo sinasabi ko, Monica. Kahit magtanong ka pa kay Uncle Ruding, wala pa akong nililigawan. Ikaw ang unang-unang babaeng niligawan ko. Ano? Oo. At labis kong ikakalungkot kung matitigil ang pag-usap natin ito. Anong ibig mong sabihin? Babalik na kami sa Amerika eh. At gusto ko sana dadalhin kita doon kung gusto mo. Anong oras ka dumating kagabi? At saan ka nagpunta? Galing ho ako sa lugar ni na Uncle Ding, Mami. Sabi ng uncle mo hindi ka raw nagpunta doon. Hindi nga po ako galing sa bahay ni na Uncle Ding. Ang sabi ko, sa lugar ni na Uncle Ding sa bayan. Uncle Ding. Iba nga lang barangay ang pinuntahan ko, hindi dun sa kanila. Masyado yatang importante ang taong pinuntahan mo sa lugar na yon. At inabot ka ng ilang oras, gabi pa. Mami, huwag ka na magalit. Total, sinunod ko naman ang gustuhan mo, di ba? Mag-aasawa na ako. Ha? Natagpuan ko ng babaeng ihaharap ko sa altar. Sino?
walang iba kundi si Monica. Ah, si Monica? Yung magandang dalaga na kakilala ng Uncle Rodrigo? Oo, Mami. Yung magandang dalaga na nakita natin sa bahay ni na Uncle Roding. Tulog pa rin ho ba si ate hanggang ngayon? Abay, mag-aalas 7 na ng umaga. Ay bakit? Tulog pa ba na iniwanan mo sa kwarto ninyo? Oo. Siya nga itong laging naunang nagigising sa akin eh. Himala ngayon at mag-alas 7 na ng umaga tulog pa rin. Day off niya ngayon. Kaya di-enjoy niya siguro ang araw ng pahinga niya. Sus! Ang sabihin nyo, napuyat siya dahil sa pagdalaw sa kanya ni pamangkin ni Uncle Rodeng. Aha! Alam nyo, Nay? Halatang halata kaya na love at first sight ang lalaking yun kay ate. Ay, teka muna. Kung magsalita ka parang kilala mo ang lalaking dumalaw sa ate mo kagabi. Kasi nga po, dalawa kami ni ate na pumunta sa bahay ni Uncle Rodeng. At nakita ko kung paano natulala ang lalaking yun sa ganda ni ate. Ha? Mami, gusto kong bumalik kina Monica pero sa pagkakataong ito, kasama ko na kayo. Ay, talaga? Kailan mo gusto? Mamayang gabi. Bakit pa mamayang gabi? Ngayon na kung gusto mo. Mami, Ang ibig kong sabihin, gusto ko rin kasi na hindi lamang silang makausap natin, kundi maging ang mga magulang niya. ho? Oo, para mapatunayan mo sa kanya at sa mga magulang niya na seryoso ka sa kanya, na siya ang gusto mong makasama sa buhay mo. Sige ho, kung yan ang inaakala ninyong makakabuti, di, yun ang gawin natin. Pero hayaan mong pag-usapan pa namin ng Uncle Rodrigo mo. Baka kasi mabigla si Monica. Kaya hayaan mong makapag-usap muna kami ng uncle mo para magawan namin ng paraan nang hindi nabibigla si Monica at ng magulang nito. Oh, anak. Bis na bis ka na naman. Saan ka ba pupunta? Saan pa? Sa bahay ng iniirog na si Monica. Ang aga namang paniligaw to, anak. Abay, baka mainis sa'yo si Monica. Baka naistorbo mo na siya. Mami, hindi ko naman siya pupuntahan sa bahay nila. Saan? Sa workplace niya. Sa trabaho niya. Oh. Naku, anak. Ang boss na naman niya ang mainis sa'yo. Dahil maistorbo mo siya sa trabaho. Hindi ko siya maistorbo sa trabaho. Dahil lunch time naman Kapag pupunta ako, yayain ko lamang siya na kumain sa labas. Nang sa ganun walang masabi ang kanyang boss. Sige mami. Alis na ako. Hello? Ate. Rudy, mabuti at tumawag ka. Tatawagan sana kita Bakit ba ate? Hindi na nga magkanda o gaga yung pamangkin mo. Bakit mo naman nasabihan ate? Ayun siya Kaalis lang talaga. At binabakuran na niya si Monica. Teka, mamahaling lugar na restaurant ito Mamahaling lugar para sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Angelo? Mahal kita, Monica. At sa maniwala ka't hindi, ikaw ang unang-unang nagpatibok ng puso ko. Juan Angelo Hindi ko nga alam Pero kung ang puso kong tatanungin mo, sasabihin nito, ikaw ng babaeng gusto kong ihalap sa altar at makasama sa pambuhay ko. Kailan lamang tayo nagkakilala? Wala panahon o oras na kinikilala ang puso ko, Monica. Puso na naman itong nararamdaman. At kung papayag ka, gusto kong makasal tayo sa lalong madaling panahon. Marami ring magagandang babae sa Amerika, di ba? Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, Monica. Paano naman kung tumanda tayo at mawawala na ang aking kagandahan? Oo, totoong na-attract ako sa iyong kagandahan noong una. Pero nararamdaman ko na sa bawat paglipas ng oras ay hindi lamang ko na-attracted sa iyong physical anyo, kundi mahal ko lang buong pagkatao mo. Mahirap lamang ang buhay ko. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, mahal kita
At handa kong patunayan ito kung gugustuhin mo. Anong ibig mong sabihin? Will you marry me? Ay, oo. Tagumpay ang ginawa natin. Nagkagusto nga si Angelo kay Monica. Sabi ko sa'yo epektibo ang pagmamaniobra natin kung paano sila magkakilala. Hindi lamang niya gusto si Monica, kundi na love at first sight na yata ang pamangkin mo kay Monica. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, ate? Kasi gusto pakasalan ka agad-agad at nang madala na niya sa Amerika. Ano? Ganon ba kabilis, ate? Ay, oo. Hindi nga rin ako makapaniwala Akala ko nga nung una mahirapan tayong kumbinsin siya. Dahil nga sa mga sinabi niya na kesyo, siya daw dapat ang pumili ng mapapangasawa niya. Di ba? May katwiran nga naman ang anak mo, ate. Dahil para mo naman siyang pinangungunahan sa gagawin mo. Kaya nga, wala naman akong ibang hangarin kundi magkaroon siya ng magandang buhay. Tulad ng ate niya, na may kaya rin sa buhay ang napangasawa niya. At magandang lalaki pa kamo ang manugang ko. Maiintindihan naman kita sino ba namang magulang ayaw magkaroon ng magandang buhay at mga anak? Kaya nga, tulungan mo ako para bago kami lumipad pabalik ng Amerika may resulta na. Ang anak mo ba mismo ang nagsabing pakakasalanan niya si Monica? Baka ikaw lang, ate. Ay nako, si Angelo mismo. At kasal na agad ang napag-usapan namin kagabi. Kaya tulungan mo akong mag-isip kung ano ang sasabihin natin kay Monica at sa mga magulang nito na gusto ng pakasalan ni Angelo. Mabuti pa, ate. Pumunta ka dito sa bahay at dito natin pag-uusapan kung anong maganda nating gagawin. Ikaw ang babaeng gustong-gusto kong makasama ngayon at sa mga darating pang panahon. Kaya sana, tanggapin mo ang alok kong kasal sa'yo. Hindi mo pa ako lubos na kilala ang Angelo. Kailan lamang tayo nagkita at nagkakilala. Baka nabibigla ka lamang. Hindi magkapagsisinungaling ang puso. Monica, mahal kita. At gusto kong ikaw ang makakasama ko habang buhay. Sigurado ka? Oo. At mapapatunayan ko ito kung tatanggapin mo ng alok ko. Inuulit ko. Will you marry me? Bigyan mo pa sana ako ng sapat na panahon para pag-isipan ang tungkol dyan. Oo, Monica. Pero sana, bago ako lumipad pabalik ng Amerika, ay maalaman ko na kung anong kasagutan to sa inaalok ko sa'yo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? Sinabi ni Moira na wala ang ate niya sa trabaho niya? Oo, maaga kasi itong lumabas ng eskwelahan at naisipan dito daanan ang ate niya para sabay na silang uuwi. Pero wala na raw ang ate niya doon. At ang sabi ng mga katrabaho niya may lalaki raw na sumundo sa kanya. Manliligaw niya ang ibig mong sabihin? Oo naman. Ano dapat ang gagawin ng lalaking yun sa ating anak? Kundi manligaw. Sa bagay, nakapagtapos na ang anak mo sa pag-aaral. Hindi na masama kung mag-aasawa na ito. Kaya lang, sana mapagtapos muna niya ang kanyang kapatid sa kanyang pag-aaral. Itay? Inay? Oh, darito doon pala ang anak mo Kaawaan ka ng poong may kapal. Teka nga muna, sino yung lalaking sinasabi mo na sumundo sa ate mo? Di ko rin kilala tay. Kasi hindi ko na sila naabutan ni ate. Pero ayon sa paglalarawan ng isa niyang katrabaho, parang yung pamangkin ni Uncle Ruding, lalaking inilarawan niya. Pamangkin ni Uncle Ruding? Uncle Ruding? Sino ang Uncle Ruding na yan? Ay, ang Rudeng na yun na binabanggit nitong anak mo. Si Rudeng, na madalas na magrekomenda sa akin. Naku, kung may malaking okasyon. Opo, tay. At pamangkin ni Uncle Ruding, yung lalaking sumundo
kay ate kanina sa trabaho niya. Oh, may naisip ka na bang gagawin natin para kina Angelo at Monica? Ate naman, kararating mo lang dito sa bahay. Yan kagad ang tinatanong mo. Hindi ba't yan talaga ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon? Hindi ba't pinapunta mo ako ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, masyado kang nagmamadali ate. Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi sila? Oo naman. Tingnan mo nga ang araw. Anong araw na ngayon? 2 linggo lamang ang araw na kinuha namin na bisa ng pamangkin mo. Oo na. Ano ba sa palagay mo? Ano ang mabuti nating gawin? Para naman maipakita natin ng respeto at paggalang sa pamilya ni Monica, dapat din natin silang kausapin. Oo naman. Dapat lang. Ano kaya kung puntahan natin ang pamilya ni Monica at magpakilala ka? Tayo ang ibig kong sabihin. Ha? Ganito yun kasi ate. Hindi naman pangkaraniwan ang gusto nating mangyari. Ang ibig kong sabihin, hindi tulad ng ibang manliligaw na ang lalaki lamang ang nagpapakita ng pagkagusto sa napupusuang babae. Sa kaso natin buong pamilya ni Angelo ay kursunada si Monica na siya ang mapapangasawa ni Angelo. Kaya hindi ba dapat din nating ilapit ang loob natin sa pamilya ni Monica? Oo nga naman pala, no? Oo ate, kaya yun ang gagawin natin. Habang nasa trabaho si Monica ay sasadyain natin ang mga magulang niya at makikipagkwentuhan. Paraan yun para mahulog din ang loob ng mga magulang ni Monica. Hindi lamang kay Angelo, kundi maging tayo na partidos niya. Tapos? Palagay ko sa kalagitnaan ng kwentuhang yan, mababanggit na natin ang hangarin nating mapakasalan ni Angelo si Monica. May katwiran ka. Di ba? Dahil gustong-gusto natin si Monica na mapapangasawa ni Angelo. Kaya hindi lamang si Monica ang liligawan ni Angelo, kundi maging ang mga pamilya nito. At yun ang ating gagawin. Ang ilapit ang kalooban ng mga magulang ni Monica sa atin. Nang sa ganon, kahit anong oras na pakasalan ni Angelo si Monica, ay mapapakasalan niya ito. Salamat sa pagtanggol sa aking pag-ibig. Sweetheart, pangako, mamahalin kita habang buhay. At tapat ako sa'yo kahit anong mangyari. Ako rin, ang mga wedding vows natin ay hindi ko lamang sa iyo sinabi nun, kundi sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa iyo sa akin. Pagkamamahalin kita at aalagaan. Oo. Ako at ang panahon ang makapagpapatunay kung gaano kita kamahal, sweetheart. Ang ganda-ganda talaga ng ate ko. Bride na bride ang dating mo, ate, sa kausuotan mo. Salamat, Moira. Congratulations sa inyong dalawa, Angelo, Monica. Na may magsasama kayo ng masaya at matagal. Salamat po, Uncle. Anong plano mo niyan? Ano pa nga ba? Di dadalhin ko na sa Amerika si Monica. Ngayon bala natapos na ang kasal ni na Monica at Angelo. Ano ang plano nyo ngayon? Tulad ng sinabi ni Angelo, dadalhin niya si Monica sa Amerika. Agad-agad? Paano niya madadala Hindi ba't sa susunod na linggo babalik na kayo sa Amerika? Oo. Babalik si Angelo sa Amerika para i-process ang papers nila ni Monica. Ganon ba bala Oo. Sa ngayon, hindi pa madadala ni Angelo ang anak mo sa pagbabalik niyang ito sa Amerika. Pero sa susunod na pagbabalik bayan ng anak ko, imadadala na niya ito. Ganon ba? Sana nga'y magsama sila ng matiwasay, masaya at mapayapa. Ate! May dumating na namang package na galing kay Kuya Angelo. Pagbubuksan ko na ba? Sige, ikaw ang bahala. Ate, pwede bang kunin ko ang makukurso na dahan ko? Oo naman. Huwag mo lamang limasin dahil hindi lamang para sa iyo ang balikbayan box na yan. Ate, salamat ha. Siya nga pala. Natapos na palang mga papers mo. Hindi magtatagal ay makakarating ka na ng Amerika. Pwede bang dalhin mo rin ako sa Amerika pag nandun ka na, ate? Wala akong ibang hangarin.
sa pamilyang ito, kundi ang maiahon ko kayo sa hirap. Kaya't hindi mo na dapat panghilingin yan. Basta magpakabait ka lang, susunod ang grasya sa iyo. Ang ate ko talagang bait-bait. Super bait talaga. Ang tama nga talaga ang tawag ko sa'yo, ate. May ate, may hiwin. Sus, tama na nga yung bola. Binobola mo na naman ako eh. Totoo ang sinasabi ko, ate. Heroine ka talaga para sa akin. Dahil ikaw ang laging tumutulong sa akin. Ay, body ka, adak! Teka, si Inay, bakit kaya? Bakit po, Inay? Ay, dumating na ang visa mo. Galing sa Amerika. Heto, hawak ko na ang visa mo. Ate, dumating na ang US visa mo galing kay Kuya Angelo. Makakapunta ka na ng Amerika, ate. Patingin nga. Oh, yan oh. Oh, ate, yung sinabi ko ha, huwag kang makakalimot pag naroon ka na. Ipetition mo rin ako ha. Ano ka ba? Oo naman. Pero, mauuna si na Inay at Itay na matatawag mo. At sila nang balang natatawag sa iyo. Bakit? Hindi ba pwedeng ikaw? Mahirapan at matatagalan ang pagpunta mo doon kung ako ang tatawag sa iyo. Mas madali ang pagtawag sa pamilya kung mauuna ang mga magulang. Tapos ang mga magulang na natin ang tatawag sa iyo. Sige, mapaikaw man o sina Itay o Inay, ang importante ay makakarating din ako sa Amerika! Anak, pupunta ka na nga ng Amerika. Umaasa kami ng iyong inay at kapatid na hindi mo kami makakalimutan. Itay, mahal ko po kayo ng pamilya ko. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Salamat naman kung ganun, anak. Pagdating ko doon, ay sabay ko kayong ipipetisyon ni Inay at kayo na ang bahalang tumawag sa kapatid ko. Ngayon pa lamang parang nakikita ko na ang malaking pagbabago na mangyayari sa amin ng inay at ng kapatid mo. Ngayon pa lamang ay nakikita ko na ang kagandahan ng buhay na matatamasa namin. Ikaw ang magbabago sa takbo ng aming buhay, anak. Itay, mahal na mahal ko po kayo ng pamilya ko. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Salamat naman kung ganun, anak. Pagdating ko doon, ay sabay ko kayong ipipetisyon ni Inay at kayo na bahalang tumawag sa kapatid ko. Nakaalis na nga ang anak mo. Natutuwa ako at hindi magtatagal ay matatawag na rin niya tayo doon. Dako, sinabi mo. Gaganda na ang buhay natin sa pamamagitan ng anak mong yun. Matitikman na natin ang mga pagkain hindi natin natitikman dati at mapupuntahan ang mga lugar na dati ay sa panaginip lamang natin nararating. Tama ka. Mabuti na lamang at si Angelo ang napangasawa ng anak mo. Mabait si Angelo. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nakikita ko na ang kabutihan sa kanyang kalooban. Teka, hindi ba't may padala ang anak mong balikbayan box? Buksan mo na nga nang makita ko na kung ano ang ibinigay na naman niya sa akin ng anak mo. Ate? Oh, Moira, napatawag ka. Ate, mag-exam na kami for finals. Kailangan ko ng medyo malaki-laking halaga. Oh, sige. Ipapadala ko dyan kaagad. At ate, yung pangako mo ha, dadalhin mo ako dyan sa Amerika ha? Oo, sabi. Ang kulit nito. Pero siyempre, na Itay at Inay muna ang mauuna. Pinapaalala ko lang sa'yo ate. Baka kasi nakakalimutan mo eh. Siyempre, naririyan ka na sa Amerika. Pwede ba naman ganon? Mga pamilya ko kayo. Siyempre, ikaw at sina Itay at Inay, yung nasa isipan ko. Kaya ipanatag mo ang kalooban mo. Mag-aral kang mabuti. Tamang-tama. Graduate ka na ng nursing pag tatawagin ka na nila Itay at Inay. Ano? Pagtatawagin na ako ni na Itay at Inay, hindi pa nga sila nakakaalis eh. Hindi kaya ang tagal nun? Ano? Ang tagal?
Eto nga't ipapadala ko na ang papers ni na Itay at Inay para makarating na rin sila dito kaagad sa Amerika. Kamusta? Kailan ba darating ang mga magulang mo? Sa susunod na linggo, nandito na sila. Mabuti naman kung muli kayong magkita-kita at magkakasama ng magkakapamilya. Maraming salamat ha. Ha? Salamat. Saan? Sa pag-petition mo sa kanila. Ano ka ba? Mga magulang mo sila eh. Dapat lamang na magkakasama kayo. Napakabait mo. Wali ka, asawa kita. Dapat ko lamang ibigay sa iyo ang nararapat na para sa iyo. Yun ang wedding vows ko. Ang paglayahin ka, alagaan, mahalin ka, at bahagi ng pagmamahal na yun eh, pasahin ka sa pamamagitan ng pagdadala ng mga magulang mo dito para magkakasama kayo. Napakabuti ng iyong kalooban, Angelo. You're really an angel. Nambola ka din, ano? Teka muna. Yun nga palang mga prutas na nasa ref. Ilalabas ko na at nang maihanda ko. Bakit? May bisita ba tayo? Wala tayong bisita. Gusto ko lamang na pagsilbihan ang aking minamahal na asawa na nagngangalang Angelo de la Guardia. Yung pinapangarap mo at lagi mong kinukulit sa akin, mapapasa kamay mo na. Kaya nga ate, naku, kung alam mo lang ang pinagagawa ko nang mahawakan ko ang visa paper ko. Bukas na ang flight mo, papunta dito sa Amerika. Alam mo ate, naglululundag ako sa tuwa sa nangyaring ito sa buhay ko. Biruin mo, ang dati na pangarap ko lamang ay hawak-hawak ko na. Dahil sa makalawa, ay nasa Amerika na ako. Oh, yung sinasabi ko sa'yo na dapat mong dalhin, nakaimpake ko na ba? Oo naman ate, basta ikaw, isang salita mo lang, galaw ako kaagad. Ay, Heroine yata kita. sus, nambula ka na naman eh. Sige na, Moira. Tinatawag na ako ng Kuya Angel. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Maligayang pagdating, anak. Itay, inay. Ay, natutuwa kami ng itay mo. At nakarating ka na dito sa Amerika. Naririto na tayo. Magpasalamat tayo kay Angelo. Dahil sa kanya, ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makarating sa lugar na ito. Lugar na pinapangarap ng kahit sinong Pilipino. Wala yata ang ate ko dito ah. Kararating lang kasi ni Angelo galing sa biyahe. Kaya hindi makasama ang ate mo. Ano naman, kung kararating lang ni Kuya Angelo, anong kinalaman ng pagsama niya sa inyo para sunduin ako? Ay, siyempre. Asikasuin niya ang bayaw mo. Alam mo bang masyadong pabebe ang bayaw mo? Oh, bakit naman oh? Abay, pinagsisilbihang mabuti ng ate mo. Sa habagkainan pa lamang ay kailangang asikasuhin muna ng ate mo. Tulad kahapon, ang ulam namin ay alimango at hipon. Akalain mo ba namang pinagbalatan ng ate mo? Ano ho? Naku, sobra naman pala si Kuya Angelo. Talaga, sobra. Ay, ano ba kayo? Intindihin na lamang ninyo ang maaaring ginagawa yon ni Monica. Ang pagsilbihan si Angelo. Bilang pasasalamat na rin siya sa kabutihan ni Angelo sa atin. Isipin na lamang ninyo. Hindi tayo makakarating sa lupain ito kung hindi dahil sa kanya. Nakalis ka na pala papunta dyan sa Amerika? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Para ano pa? Di ka naman makakasama dito eh. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ano ka ba naman? Siyempre, bilang magnobyo, di ba't karapatan ko rin malaman na Dati yun. Magnobyo tayo. Ngayon hindi na. Kaya wala ka ng karapatan sa akin. ano? Ano ba namang katwiran yan, Moira? Nakarating ka lang sa Amerika nakipagkalas ka na? Ano pa nga bang magagawa ng pagiging magsyota natin malayo na ako sa'yo. Hindi naman sa distansya ang mahalaga
kundi ang relasyon natin. At paano natin may pagpapatuloy ang relasyon natin, Aber? Naririto na ako at naririyan ka pa rin, loser. Moira, ganyan ba ang nagagawa ng Amerika sa isang tao? Nakarating ka lamang dyan biglang nagbabago ang ugali. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, wala akong pakialam. Ano pa nga ba ang halaga ng mga sasabihin mo sa akin? Wala ka namang maipagmamalaki. Wala kang ang bahay. Pati trabaho, wala kang permanenteng trabaho. Wala nga akong permanenteng trabaho nang makilala mo ako. Pero, ginusto mo ako. Wala akong may pagmamalaki, pero tinanggap ko pa rin ang pag-ibig ko nang naririto ka pa sa Pilipinas. Pero, bakit nang makarating ka na dyan, biglang nag-iba ang timplada ng pananalita mo? Alam mo kung bakit? Kasi wala na akong mapapala sa'yo. At siya nga pala, ito na ang una at huling tawag mo sa akin, ha? Dahil magbabago na ako ng numero ng cellphone ko para hindi na akong maiistorbo pa ng isang tulad mo na walang maipagmamalaki. Sweetheart, pinahiram mo pala ng pera ang kapatid ko. Oo. Pero hindi biro ang laki ng halagang ipinahiram mo. Wala yun. Kapatid mo naman yun eh. Kahit na, malaking halaga yun. Nangako siya na ibabalik din niya yun. Hindi mo na sana pinautang. Total may trabaho na siya. Kaya niya ang sarili niya. Humingi siya ng tulong kaya tinulungan ko siya. Marami ka ng tulong na nagagawa sa kapatid ko. Hindi bali. Sisingilin ko na lamang siya. Moira, kailangan na namin ng Kuya Anghelo mo ang pera. Sisingilin ko na sana. Ano ba naman yung asawa mo? Hindi makapaghintay. Naniningil ka agad. Bakit? Kailan pa ba ang utang mong yun? Medyo matagal-tagal na rin Ang sabihin mo, maramot yung asawa mo. Ano? Maramot? Yung asawa ko? Oh, hindi ba? Totoo naman, hindi ba? Ang damot-damot ng asawa mo. Pagkatapos niya kayong papuntahin lahat dito sasabihin mong maramot ang asawa ko? Ano siyang nagpapunta sa akin dito? Ate, ang itay at ang inay ang nagpetisyon sa akin dito, hindi ang asawa mo. Ang itay at inay nga ang nagpetisyon sa dito. Pero kami ng Kuya Anghelo mo ang gumastos para makarating ka dito. Ano? Sinisingil ka na ni Anghelo sa utang mo? Oo, ipinarating pa kay ate. Gusto lamang pala akong singilin Sinabi pa kay ate. Ang walang hiya. Magpapautang lang ipagkakalat pa. Ay, ano ba yung pinag-uusapan ninyong mag-ama, ha? Yung kasing manugang mong magaling, sinisingil na si Moira. Bakit naman kayong magagalit? Hindi ba dapat na maningil na siya ng utang? Utang yon dapat bayaran. Ang sweet-sweet talaga ng mami ko. Hanggang ngayon pinagbabalat pa ninyo ng hipon at alimango ang daddy. Anak, bahagi sa wedding vows ko ang pag-aalaga na gagawin ko sa daddy ninyo. Hindi kaya OA na yan, mami? Bakit naman OA ang ginagawa ko? Kasi ang laki-laki na ni daddy. Ibig kong sabihin matanda na kayo ni daddy. Pero inaasikaso pa ninyo siya. Ikaw na ang nagsabi, anak. Matanda na kami ng daddy mo. Ngayon, more than ever ang gagawin kong pag-aalaga sa daddy mo. Masyado ninyong pinapamper si daddy, mami. Ang pagpapamper ay kinakailangan sa isang relasyon, anak. Pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa daddy mo, ang ginagawa ko. Kung hindi ko siya alagaan, pag nagkasakit siya, sino maapektuhan? Hindi ba tayo rin na pamilya niya? Hindi ba para lamang sa mga newly married ang mga ganyang gesture? Pinagsisilbihan ko ang daddy mo bilang asawa niya. Hindi lamang bilang gesture. Ganito yun, anak. Makinig ka. Mahal ko ang daddy mo. Iisa kami ng daddy mo. At kung inaalagaan ko ang sarili ko, dapat rin alagaan ng daddy mo. Dahil nga, iisa kami. Sana, pag nag-asawa ko, ganyan din mag-alaga ang mapapangasawa ko. Kuya! Kuya Anghelo!
naman. Wala ka bang manners? Hindi ka man lang kumatok ng mahinahon? Nasaan ang asawa mo? At anong kailangan mo sa asawa ko? Mangungutang ka na naman? Moira, bakit? Ang kapal ng mukha mo? Maniningil ka rin lang. Ipapangalandakan mo pa. Hindi ko pinapangalandakan ang pagpapautang ko sa'yo. Kung hindi mo ipinangangalandakan, paano nalaman ni Ate Monica? At bakit? Ano ba ako sa bayaw mo? Hindi ba't asawa niya ako? Wala ba akong karapatang malaman ang ginagawa ng asawa ko? Lalo na't pera ang pinag-uusapan dito. Sige, kampihan mo yung asawa mo. Ang yabang-yabang. Hoy, kung may mayabang dito, hindi ang asawa ko, kundi ikaw. Nakarating ka lang ng Amerika eh. Yumabang ka na. Hindi mo na alam, lingunin pa, kung sino ang taong naging instrumento para makarating ka dito. Bakit mo ba kinakampihan niyang asawa mo? Ako ang kadugo mo, ate. Hindi siya. Kahit nakadugo pa kita, kung wala sa tamang wisyo ang pag-iisip mo, itatakwil pa kitang kapatid ko. Wala kang utang na loob. Hindi ka makakarating dito sa Amerika kung hindi sa pamamagitan ng asawa ko. Kinamumuhian mo kahit walang ginagawa sa iyo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Lumayas ka! Ano? Kinampihan ng ate mo ang asawa niyang yon? Oo. Ewan ko ba kung anong ipinapakain ng anghelo na yun kay ate? At siya ang kinakampihan niya at hindi ako? Paano hindi niya kakampihan yung asawa? Asawa niya yun. Kahit pa asawa niya, kung mali, hindi niya dapat kampihan. Sandali nga. Sino ba ang may pagkakamali dito? Hindi ba't ito kadak mo? Anong pagkakamali ko dun? Pagkakamali ba yung umutang dahil naubusan ako ng pera? Hindi nga pagkakamali. Ang ubutang, kung talagang walang-wala na tayo. Pero naman anak, siguro, hindi naman pagkakamali na bayaw na singilin ka sa utang mo. Yun na nga ho eh. Maniningil rin lang. Bakit kailangan pang sabihin ng lalaking yun kay ate? Dahil una, pera ng Kuya Angelo mo ang pinautang sa'yo. At pangalawa, asawa niya ang ate mo. Kaya dapat lamang na malaman ng ate mo. Oh, bis na bis ka. Saan ka ba pupunta? Pupunta ko sa Philippine Embassy. Ha? Bakit? Ipa-deport ko ang walang hiyang hipag mo. Ano? Ipapadeport mo si Moira? Oo, para maputol ang kanyang kayabangan. Kawawa naman ang kapatid mo kung ipapadeport mo siya. Hayaan mo na. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Hayaan mo na. Teka, sandali lang. At may tumatawag sa akin. Sino ka nito? Si Inay pala. Inay. Bakit ho? Ay, tulugan mo ang kapatid mo. Bakit nga ho, Inay? May dakitat silang mali sa mga papers niya. At i-deport na siya sa pabalik ng Pilipinas. Ano ho? Oh, anong sabi ng anak mo? Tutulungan daw ba niya si Moira? Sa palagay mo ba? Pagkatapos na mga ginawa at sinabi ni Moira sa kapatid tutulungan pa siya. Ano pang silbi ng pagiging magkapatid nila kung hindi niya tutulungan ang kapatid niya sa ganitong sitwasyon? Paano naman kasi? Yung si Moira, abusada. Nakapunta lamang dito sa Amerika. Akala mo kung sino na yan. Ayan, ano tuloy ang nangyari sa kanya? At sino pang tutulong sa kanya ngayon? Nga siya ngayon. Isa ka pa. Kunting pagkakamali lang yon. Maaayos din siguro. Maaayos yon kung may pera si Moira na gagamitin. Pero kung wala, kaya lang naman siya nakapunta rito ay dahil sa manugang mo eh. Kaya kung gusto mong manatili dito ang anak mo, magkiusap ka sa anak mo. Kay Angelo na tulungan niya si Moira. Ako? Makikiusap sa anghelo na yon? Manigas siya. Ang anak mo ang lalapitan ko. Ang walang hiya kong kapatid. Hindi man lamang ako tinulungang maayos sa mga papeles ko. Naroon pa sana ako sa Amerika hanggang ngayon. Ang ganda-ganda na sana ng buhay ko doon.
Ngayon, saan ako titira? Naibenta na namin ang bahay namin. Dahil sa pag-akala namin sa Amerika na kami panghabang buhay. Di naman ako nabigyan ng pera ni Nay Tetay. Dahil gagastusin din nila ang pera nila doon. Moira, Elmer? kumusta ka na? Kumusta ang buhay Amerika? Pero bakit parang ang haggard mong tignan? Na-deport kasi ako eh. At hindi ko alam kung paano ako makababalik doon. Baka pwedeng tulungan mo ako. Nako, magpapakasal na kasi kami ng nobya ko eh. Gagamitin ko rin ang perang naipon ko. Teka, bakit hindi ka magpatulong sa bayaw mo at sa ate mo? Hindi ba't sila ang tumulong sa inyong pamilya para makarating kayo lahat doon? Kinakaway na pala ako ng nobya ko. Ang mabuti siguro ay muli kang lumapit sa ate at bayaw mo. Sige, iwanan na kita dito ha. Paano na ako ngayon? Kanino ako lalapit? Sino ang tutulong sa akin? Sino? Wala na akong alam na lalapitan. Anong gagawin ko ngayon? Paano na ako mabubuhay ngayon? Paano na?